hapon, ma'am at Sir John. Pakikwento naman sa amin. Ano bang nangyari? Bakit ganun? Ba't hindi ka pinagmarcha? Ayun nga po, sabi po nila hindi daw po na-confirm yung account ko sa payment ng graduation fee. Pero the day before graduation po, nakapagbayad naman po ako ng 12 noon po. Nag-reply din po sila nung sinend ko po yung screenshot ng GCash payment ko sa kanila. And then sabi po nila, ibigay ko daw po yung screenshot ulit ng isang SMS confirmation galing sa GCash. Which is, hindi ko rin po na-send that time kasi nasa duty po ako ng hospital po doon sa San Fernando po, doon po sa lugar namin. After duty ko po nakita yung Yung message. yung message nila sa akin na isend ko daw po yung confirmation. Nakibayad po ako through GCash sa kaklase ko pa po. So inantay ko pa po yung message niya sa akin na i-send niya sa akin yung screenshot ng text message. So mga 6 ko na po na-send yung confirmation ko po. 6:38 p.m. mo na isend kay Miss Jackie Lu. Apo. Sino si Miss Jackie Lu? Staff po siya doon sa accounting po. ng school. Apo. Okay, ng school ng Lorma Colleges. Kailan ba dapat yung deadline nung pagbabayad? Meron po silang binigay na deadline which is June 10 po. Pero hindi ko po nakita yun. June Right 10. after ko na lang po nakita nung sinabi po nila sa akin na may sinend daw na deadline. Pero in-extend pa po nila yung deadline na yun which is before graduation po. So yun nga po, nagbayad po ako ng hinabol ko po yung payment kasi po wala pa talaga kaming pambayad that time nung June 10 po. So, Nantay wala pa po kang namin pambayad? kasi yung sweldo po ng mga kapatid ko na dumating which is next week pa po after ng graduation. Hindi po namin nakuha. So yung panggamot na lang po ni mama yung pinambayad namin. Ilan ba kayong magkakapatid? 5 po kami, ma'am. Ako po yung 5. panganay. Kailan na kayo nagkaroon ng pambayad? Nung mismong araw na sinend mo to? Opo, ma'am. Kinuha po namin June yung 22. hinugot po namin yung pera na panggamot po ni mama. Graduation mo na to, June Opo. 22. Hindi po, the day before po yung June 22. The day before. So, nasend Opo. mo siya the day before, June 23 Opo. yung graduation. Tama? Opo. Sa Okay. system po, ma'am, is ang binayadan ko po na sa GCash, yung mabilis po na process ng confirmation para po mai-send agad. So, Okay. meron po siyang charge na 15 pesos nung binayaran ko po yung GCash po. Since nasend mo siya, bago pa pala yung graduation, natanggap naman nila, no? Nandito. Hindi po ata Bakit? nila na double check, ma'am, kasi sa system po nila yung Sa system nila. Pero kapag ganun, di ba? Pag sinend naman ng via GCash, kasi may personal confirmation account, po na mismo. marireceive mo kagad, so alam mo kagad yun. Anong Opo. sabi sa'yo ni Miss Jackie Lu? Nantay ko po yung reply nila pero wala na po. Nasa na po ata sila, nakauwi na po ata ng bahay kasi after So, ang nangyari ba, hindi na i-report ni Miss Jackie doon sa... Sino ba ang in charge sa... hindi ko po kilala, ma'am, kung sino po yung pagdidesisyon charge. kung sino ang aakyat sa stage or hindi. Sino bang pumigil sa'yo na umakyat? Yung director po yung ang alam ko po na nagpigil po sa amin na umakyat po. Ilan kayo noon? Bali po sa nationality po, mga Filipino students po. 4 po kami pero yung isa po hindi po pumasok kasi po siya po nasabihan. Nasabihan na, hindi na siya pwedeng Opo. umakyat. Yung iba ba, nakapagbayad Hindi din po ng yung late? nag-absent po na yun, hindi po Hindi talaga talaga siya sila nakabayad. nakapagbayad. At ang pinag-uusapan natin dito, 2,700. 50 po. 50. Opo. Nagpa-interview pa po sila sa isang radio station kasi tinatanong po sila kung tatanggapin po ba nila yung public apology o hindi. Ang sinasagot po nila is yung statement daw po na binigay. Ikaw ngayon, ang gusto mo lang, public apology. Opo, public apology po. Kahit po sana hindi nakapagbayad yung students, dapat pa rin po paakyatin sa stage kasi i-hold naman po yung credentials namin, ma'am. Yung OTR namin, pwede po nilang i-hold. Makakapagbayad pa rin Totoo. kami after graduation. Yes. Hindi naman kami aalis ng lugar namin para Oo takbuhan nga yung eh. responsibility po na pagbayad. Mga That teachers time, mo, wala bang tumulong sa'yo? na, yun nga po, nagalit po yung mga CI ko. Umiyak po sila sa likod namin. so, Wala po silang nagawa kasi nasa taas po yung nagutos eh. Meron pa pong isang case, ma'am, which is yung mga international students. Ang sabi po ng CI ko, paakyatin daw sila kahit hindi sila nakabayad. Kaya yun po, nagalit siya. Ang sabi niya, hindi pwede yung ganyan, so ang unfair. Pinigilan niya po yung mga international students umakyat. Yung na-show din po sa Facebook Live na screen, hindi rin po sila nakakyat ng stage kahit natawag po yung pangalan. meron ba sa student policy ninyo, no? Sa school, na ganun Sa yung rule? student handbook po, Oo, wala po. student handbook. Wala. Oh, ano ngayon ang ipapakitang basis ni Carol Macagba, ang president ng Lorma, para gawin to? Kasi dapat naman at least meron sa student handbook nyo, Opo. di ba? Director Danilo Abose. Good afternoon po, pati sa inyong mga tagapakinig. Ano pong opinion po ninyo dito sa nangyari po kila Sir John? Na balitaan po ng regional office ang nangyari,
Ito ay na-discuss na rin namin during our meeting na ginanap doon sa Sangguniang Panlalawigan ng La Union. So nag-usap-usap na po kami doon. So medyo familiar na po ako sa nangyari. Although hindi talaga naparating sa amin officially sa amin, pero nakita lang po namin sa social media. So ang ginawa po namin ay tinawagan namin ang school and then kinontak namin ang bata para kung pare sana mag-usap na lang muna para sa ikabubuti ng bata. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko nung meeting namin sa Sangguniang Panlalawigan, natapos po yung pangyayari. Ang position na lang sana ng regional office ay yung concern, yung welfare ni Jan Rosaldo. Kasi sabi ko kay Jan nung meeting namin na after yung unfortunate incident ay kukuha pa siya ng credentials, magre-review pa siya ng licensure exam at dapat sana i-concentrate dapat. Having said that, nakikisimpatya talaga naman kami kay Jan. But sabi ko nga, yung welfare na lang ng bata, sana matapos na po. In-offer namin yung mamamagitan kami sa opisina. But yun nga, natapos naman na yung meeting sa Sangguniang Panlalawigan. Nakiusap ko na rin sa school, sa Lorma College, na kung maaari sana, pwede na lang i-facilitate na lang muna yung pag-release ng mga credentials ni Jan para sa kanyang review at sa pagtatit ng exam. Sir, at kung maaari sana, may isang option po na bigay ng school kay Jan na kung gusto niya, she can already attend dung sa next graduation, which will be conducted yata, August yata. So yun ang nagiging usapan natin yata sa Sangguniang Panlalawigan. so may offer po ang school na umattend si John sa next Opo. niyang graduation, Yes, August. Ano po yung naging explanation sa inyo nung representative po ng school? Kasi lahat po kaming nanonood at nakikinig ngayon, talagang nag-iisip kung bakit nga naman hindi po pinagmarcha na lang. It's all about yung system po nila. So nagbayad daw si Jan ng a day before the graduation. But yung system daw kasi hindi agad-agad nagre-reflect during the first hour ng business hour ng school. So meron daw silang policy na hindi ka daw makabayad ng graduation fee, ay ma-announce lang at may flash yung pangalan mo, and then but you will not be able to go up stage kasi nga hindi na na-process yung diploma. But nevertheless, yung kanyang pangalan at saka yung picture na i-flash din doon sa screen during the graduation po. Meron po bang pinakita sa inyo talaga ang Lorma na meron po silang ganong policy sa kanilang student handbook na may nakalagay na ganon yung policy? Ma'am, during our meeting, parang wala din yatang napakita ang Walang Lorma. napakita. But sabi nila, yun daw ang policy nila, although hindi ko alam kung nakasulat or hindi nakasulat po. Pero ang isang nila, yun daw ang policy nila po. Okay, sir. At sa standard po ng CHED, tama po ba yun na ginawa nila yun? Or meron po ba silang na-violate in terms of yung mga of course, pinapasunod nyo po sa mga schools na standard? Meron po bang na-violate? On the part of CHED, wala kasi kami specific na policy. Kasi nga, part ng pag sa graduation, we can only appeal to our HCIs na mag-conduct lang po ng simpleng graduation. Yun po ang meron kaming policy. But doon po sa policy ng mga whether they are allowed to go up to march or not, it's already usapan na po ng school, ng students, ng kanilang parents. Kasi bago po may graduation na mangyayari, kailangan may consultation na mangyayari po between the institution, the parents, and the students. Kasi pag-uusapan nila kung anong klaseng graduation ang magiging ikakandak po nila. Okay. Pero yun nga, at least ang nalinaw ko dito, tama po yung sinabi ni Sir John, na walang napakita na may ganong policy, no? Kasi yung sinasabi dito, may notice naman. Paulit-ulit. Second po, public apology lang naman, Direktor, ang hinihingi po ni John. Hindi po binigay ng Lorma nung nasa meeting kayo? Parang wala pong naibigay na public apology kasi binasa lang po ng director ng school yung statement na authorized na binigay ng kanilang presidente. John, anong pakiramdam mo? What do you think dun sa offer ng Lorma na magmarcha ka daw sa August? Hindi ko. Meron kang gustong mensahe? Wala naman po. Ayun, Huwag na sanang parang ganun. maulit sa next na mag-graduate po.
na sana hindi na nila ulitin yung na-experience naming mag-iina. Ayun nga po, na-trauma kami, nalungkot, nawala lahat ng excitement. Imbis na nagse-celebrate, yun, nagmumukmuk sa gilid. Kayo po, nanay, ano pong masasabi niyo doon sa pagmamarcha? Lokohan na lang po kung papayagan ko pa yung anak ko pumunta doon. Napahiya na ako eh. Okay na sana eh, after the meeting that time, nung July 21 eh. Kinabukasan nagpa-interview si Mr. Agustin. Mali-mali yung mga sinasabi niya doon. Binabaliktad kami napapasama. Ano yung mga speech niya doon? Ano yung mga sinasabi So niya may doon? mga sinabi siyang kasinungalingan. Opo, nagpa-interview siya sa Bumbu Radio po. Parang kami talaga yung sinisisi, yung anak ko yung sinisisi. Ano yung mga sinabi niya doon na kasinungalingan? Hindi nag-comply yung anak ko sa deadline. Keso kasalanan ng anak ko dahil yun nga, naging pabaya siya. Ang sa akin lang naman po, attorney, whether nakabayad o hindi yung mga anak namin, wala silang karapatan na pigilin sa pag-akyat para i-receive man lang nila yung pinaghirapan nila. Nakakalungkot, nandun kami, kitang-kita ng dalawang mga mata ko, pinatayo yung anak ko, nandun siya sa line ng upuan. Sabi ko, ano yun? Sabi ko sa anak kong babae. Tapos, Dinala Pinapunta po sa kami sa gilid. gilid. oh no. Yung mapapalitan ba o mababayaran ba nila yung kaba ng dibdib ko kung ano yung kasalanan ba ng anak ko? May ginawa ba? Ano ba yung pinatay niya? Lamok o langaw? Para ilayo Ilayo. doon. Grabe. Tapos oo. yung sa dulo na sinabi ni Mr. Agustin Ano yun? na, well, in fact, sabi niya, there's no public humiliation done in the venue. Wow. Anong klaseng public humiliation ang gusto ninyo? Nandun ako naglulupasay, naghiiyak, na mahanap ng hustisya para sa anak ko. 4 na taon na pinaghirapan niya yan. 4 na taon na pinaghirapan din ng lolo niya yan para makatapos. Namatay ang tatay ko dahil hindi suportado yung gamot niya para lang makatapos yung anak ko. Tapos ganyan ang gawin niyo? Ang pinakamasaklap yung makasalubong ko yung kaibigan niya. Yan kasi tita, sabi niya, hindi ka nagbayad ng grad fee niya. Yun tuloy, hindi siya nakaakyat. Anong ginawa mo? E di parang yung part ko doon, parang napakawalang hiyang ina ako. Sinacrifice ko na ngayon para sa maintenance ko. Tapos magiging walang hiyang ina pa ako. Sir Joey, Yes, magandang hapon po. ano po bang pwede natin gawin para maayos na lang to, sir? Kasi in fairness po dito kay Sir John at kay Nanay Catherine, public apology lang po yung hinihingi. Although, naipaliwanag ko naman po, andito po yung statement ng school. Kung ano po yung naging stand ninyo. Actually, nung Sabado pa lang po, yung graduation, no, nung nangyari po Thursday yon, matunog na yung sitwasyon ni Mr. Rosaldo nung hapon pa lang. Ako po personal, nag-reach out na po ako sa kanya kasi concerned talaga ako na ganito nangyayari sa amin na school, no? So, nag-reach out na ako Thursday afternoon pa lang. Nag-message na ako po sa messenger niya na kung pwede ako tumawag sa kanya. And dahil siguro, madami pong messages kasi naging viral hindi siya nakasagot until I think Saturday na po yon. So Saturday night, nakapagtawag po ako sa kanya and nag-usap kami personal. And doon pa lang po, nung Saturday night, humingi na ako ng pasensya sa kanya. And especially sa mama niya, na dapat hindi talaga to mangyayari and sana hindi maulit. And i-review talaga namin yung mga polisiya namin and yung mga procedures po namin. And I invited him, kasama yung mama niya sana, na makipag-meet personal the very next day. Walang ibang tao. Yung presidente po namin na si Dr. Carol Macagba, si John, si mama niya, at saka ako lang po. Okay. And I asked him nga kung saan siya comfortable na makipag-meet. Anyway, so nakapag-decide na kami and humuo naman si John makipag-meet kasi gusto niya rin sana matapos na itong issue to. Yes. Kaso lang, nung Sunday morning ay nag-message po siya sa akin, humingi ng pasensya dahil nga I think si mama niya nagalit sa kanya na bakit pa daw nakipag-usap siya sa amin. So hindi siya pinayagan, in short, na para makipag-meet personal sana. And sinabi ko sa kanya, naintindihan ko naman na masakit pa yung nararamdaman ni mama niya. Pero sana personal nga kami
we wanted to meet personal para, number one, to marinig yung panig nila during that time since bago pa lang, no? Lahat nasa social media pa lang. So, ang dami mga version na lumalabas. And number two, Sige, sir. gusto rin namin sana makipag, humingi ng pasensya sa kanila during that time. Anyway, long story short, natagalan, and up to now, kahit yung kaso nasa CHED na, hindi pa actually sila nakapagbigay ng side nila na yung sa issue yung nasa CHED na. Okay. Yung governing body over the school, over this matter sana. Nagpa-interview po ba kayo sa Bombo Radyo? Yun po kasi yung kinasasama po ng loob ni Nanay Catherine. Yung mga sinabi nyo daw po dun sa interview na instead po na sana nga pagbigyan nyo na yung apology na lang, ay binaliktad nyo daw po sila doon at nagmukha pa pong masama po itong mag-ina. Totoo po ba yun? Wala naman po tayo na sinabi na masama tungkol sa kanila. Pinapaliwanag lang namin yung ibang facts of the case sa nangyari. Like number one, sinasabi, inuulit nila na may hinugot sa kanya pababa galing ng stage. Wala po nangyari yun. Siya pa lang po ay nakaupo. Alphabetical po yung order ng pag-akyat ng stage, and letter R pa siya. Siya at saka dalawa pang tao na hindi kasama sana sa graduation ay nangdoon. And discreetly, pinatabi sila ng head usher doon na isang faculty member nila, faculty member ng nursing. And maayos naman sila kinausap. Pero ganun pa rin po yun, sir. Hindi pa rin po siya nakamarcha, tama ba? Tama po. Okay. Kasi usually, yung after nangyayari yan, kung hindi umabot sa cut-off, meron po yung Lorma actually 3 graduation. So, kung hindi siya umabot sa itong cut-off, sa sunod po na graduation, which is sa August, doon siya sana ipapasok Yun nga, sir. para aakyat. Opo, okay lang naman. Ang akin lang po dito, kagaya nga ng opening ninyo, no, ay i-review nyo rin yung school policies nyo, which is good, di ba? Yes, Parang, yes po. Opo. parang at least inaamin nyo na hindi perpekto ang school policies. Kasi ang una kong hinahanap, nasaan yung basis ng ganong klaseng polisiya? Meron po ba yan sa student handout? Or nagbigay Meron po po. kayo? Meron. So, Meron po, inform and yung mga in fact, students. si Ched may copy na ng policy. Kaya Na sinasabi nandun rin, po na dapat zero balance ka para makamarcha ka. May ganon. Opo. May Opo. ganon. Zero deficit na policy. Since 2004 po yan, nung binigay yung Norma College ng deregulated status ng CHED. Zero deficit. May zero deficit policy po kami na basically yung actual diploma at saka actual transcript of records binibigay na po sa estudyante pag-akyat ng stage, hindi lang po siya papel. So wala nang follow-up actually ng student sa school kasi wala nang balanse, zero deficit na. That afternoon, pwede actually magpa-interview at maghanap ng trabaho yung estudyante. So, approve po ng CHED. Yun po yung sinasabi ninyo. Yes po. Okay. Ngayon, sir, dito po sa nangyari, no? And since you said it's 2004, meron kasing talagang humahabol po sa graduation, sir. Talagang Opo. nagmamakaawa pa sa professor kasi hindi naman tayo lahat pantay-pantay ng estasyon sa buhay. No? Opo. May it be ang reason niya ay may hindi pa nabayaran or may it be ang reason ay grade. May mga wala pang laman na diploma. Pero ang importante, nakakamarcha. Hindi lang para dun sa estudyante, pero para sa pamilya. Galing ako din ng private school. So, Opo. at law school yun. So, ang sakit nun. I mean, pag hindi ako pinamarcha, tas ang hirap pag-aral. Sila nursing, meron pa yung service sa hospital. Yung pakiramdam na ganun. So, ang akin lang, sir, siguro naman, pwede po nating i-review yung policy ng school tungkol dito. Or ano po ba ang sa tingin nyo? Itutuloy nyo po ba ang ganitong klaseng polisiya? Whereas yung board nga, provincial board, si board member Joy Ortega, sinasabi na dapat magka-ordinansa na hindi dapat sagabal o dahilan, enough na reason, ang hindi pagbabayad or kulang para hindi pagmartsahin. Kasi pwede nga namang i-hold yung diploma o yung TOR. Ang nakakalungkot kasi dito sa nagbayad naman, hindi lang po
naisali dun sa list. Hindi umabot po sa cut-off. Yes. After hours na po kasi pinadala yung confirmation, yung screenshot ng GCash na confirmed na po yung transaction. I think 6 o'clock na po and 7:30 the next day, I think, yung graduation. Pero attorney, agree ako dyan na kailangan talaga i-review yung policy namin, especially with regards to graduation. At saka yung mga ibang iba pang bagay, agree talaga po ako yan. Kasi concerned naman ako talaga sa school. So Oo kung naman po. papakita nyo din sa amin no, na meron din para talaga kayong puso, baka naman sir, salamat sa pag-review ng policy, babantayan po namin yan and makikipagtulungan Yes po. po kami sa CHED at kila BM Joy. Ang Yes sa po. panginiling ng lahat po, Direktor, public apology naman dyan. Baka naman pwede na po nating pagbigyan. Yung president, si Dr. Carol, willing naman po mag-public apology. In fact, I think nag-apologize na yan direct through email and also through text. Ako, Hindi po yun nag-apologize public. na rin po ako kay John. Direct yun. And naka-post na rin po sa message. Meron na po yan apology doon sa official statement ng Lorma. Hindi ko rin alam bakit, siguro masyadong mahaba, hindi na nakita Mahaba. yung Sige, yung hanapin ko, sir, apology. Pero Oo sir, nga po. pwede namang sabihin mo lang ngayon. Siyempre, para din po sa inyong eskwelahan dahil marami pong nanonood at nakikinig ngayon. Nakalagay dito, sir, na the emotions felt by the student were truly understandable. So immediate efforts were made to communicate with the student, including a message sent directly to him to express our apology and regret about his family. Pero sir, nandito po sa statement nyo that you sent a direct message. So siguro po ngayon, gusto lang po nila Sir John at tong nanay niya, ni nanay, umiiyak po kanina dito yung nanay. Siyempre, mahirap lang po sila. Alam nyo yon, yung hirap na pinagdaanan nila para sa araw na yon. Yun lang naman sir, baka pwede naman pong ulitin na lang. Humingi ako ng pasensya, especially sa mama ni John, na ganito hindi dapat talaga mangyayari. And kaya nga nagpo-full review tayo ng policy, especially sa graduation, para hindi na to maulit. So, galing sa pamilya ng mga Macagba, humihingi kami ng pasensya sa nangyari na ganito. Ayun. And in fairness po, Nanay, and John, una, nandito yung apology. Pangalawa, ito, sir, nakalagay din po dito sa statement nila, we continue to review our policies and procedures with regards to the graduation ceremonies. So, nagsabi na yung school, nare-reviewin din nila yung policy nila. So, nire-recognize na nila na may mali nga. No, baka panahon na para baguhin yon. So, ikaw dyan, nanay, ano po sa tingin nyo sa apology po ni Mr. Joey? And sabi naman po ni Sir Joey, pati daw po yung presidente, kaya naman daw pong mag-public apology. Saan mo po nahagilap yung word mo kanina na kami nagsasabi ba yon na hinila pababa sa stage? Wala pong ganon na word. Pwede nyo kaming baliktarin. At saka, sino ba naman ang nasa kasagsagan ng trauma pupunta doon sa inyo? Kayo ang may kailangan sa amin na humingi ng tawad. Kayo ang may kailangan, kayong dapat pumunta sa amin. Hindi kami ang pupunta sa inyo. Hindi po ba ganon? Dapat ang mangyari? Nakakalungkot talaga kayo. Nandoon na tayo sa meeting. In-approach ako ni ma'am at saka yung isa sa IT. Pilit ipinaglalaban nila kung ano ang rason nila. Maano ba naman, pasensyahan mo na kami. O, ganun ba kahirap talaga humingi ng tawad? Tanong ko sa inyo, bagkos ang ginawa mo doon sa Bombo Radyo Balita, parang kami pa yung masama. Ang daming comment doon. Nananahimik ang pamilya ko, nananahimik ako. May nakita ba kayong comment ko kahit isang duling na word doon? Wala. Hindi po ba? Ni isa sa pamilya ko nag-comment, hindi po ba? Nag-try out yung pamangkin ko mismo sa Bombo Radyo. Interviewin kami doon sa Kapitolyo. Wala kayong narinig. No comment kami. Antayin na lang yung final statement ng anak ko dahil ayaw naming magkamali. Pero bakit ganon? After ng July 21, makikita ko, mapapanood ko, maririnig ko lahat ng sinasabi mo. Ang pinakamasakit sa last part na sinabi mo, nagpahabol ka pa. Well, in fact, sabi mo, there is no public humiliation done
in the venue. Ano sa palagay mo sa akin? Nagbaliw-baliwan doon na umiyak? Na pinagtitinginan ng mga tao, mga parents, na ano ako doon? Okay. Tanong dito, tanong doon. Hindi ba public humiliation na rin yon? Yung makita ko yung anak ko na hinihila papunta sa gilid. Hindi ba yon? Nakakahiya doon sa kasama ko na auntie niya. Okay. Nang akala nila graduate na yung anak ko. Nang akala naming lahat na pinaghirapan ng mga ading niya. Nagtrabaho yung, kahit yung may sakit sa puso na ading niya, nagtrabaho para lang may taguyod nila yung kuya nila. Di ba masakit yon, sir? Kasakit dito sa dibdib. Naiintindihan niyo kung ano yung inanaing ko ngayon? Shame on you, sir. Nakakabwisit kami pa ang mali. Oo. Nakakabwisit lang na kami pang papupuntahin nyo sa inyo. Kayo yung may kailangan, hindi kami. Wala kaming dapat ipaliwanag. Kayo ang may dapat na ipaliwanag sa ginawa nyo. Sir, why? Yun ang unang tanong ko. Why did you let it happen? Panganay na anak ko yan, sir. Yung excitement dito sa dibdib ko, napalitan ng galit. Intindihin mo kung ano'y nararamdaman ko ngayon. Mr. Joey, narinig mo yun? Mahirap ang maging Opo. mahirap. Tandaan mo yan. Pwede na po sumagot, attorney? Lumaki kayo sa rangya. Lumaki kayo sa maraming pera. Humihiga kayo sa tamakmak na pera. Kami isang kahig isang tuka. Pinagtsatsagaan namin kung anong pagkain na iuuwi ng mga anak ko para lang makatipid kami. Ito, hindi ako nahihiya. Marinig ng buong mundo. Halos tira ng ibang tao kakainin na namin. Walang hiya kayo para lang matustusan ang pangangailangan ng panganay ko. Tandaan nyo yan. Sana lang wag, sa susunod na henerasyon ng pamilya mo, sana lang hindi nila maranasan kung ano'y naranasan namin. Naintindihan mo? Sir, intindihin mo, hindi lahat ng oras may pera ang mahihirap. Hindi ko sasabihin na walang-wala kami, pero nagkataon lang na nagkasakit yung tatay ko dyan sa hospital ninyong yan. Ilalabas ko ang galit ko ngayon. Pinabayaan yung ama ko. Ipinasok namin sa hospital ninyo. Walang doktor doon. Nakahiga yung tatay ko sa labas ng pintuan ng Lorna. Ano yon? Namatay ang kaisa-isang kasangga ko sa buhay. Siya yung nagpapaaral sa mga anak ko, 5 yan. Jobless ako, namatay ang asawa ko. Diyan din sa Lorma. Naintindihan ninyo? Naiintindihan namin yung lahat ng nararamdaman ni nanay ngayon at talagang ngayon lumabas, Sir Joey, lahat yun. Opo. Naintindihan ko rin. Bago ka Naintindihan ko magsalita, rin, 100%. bago ka magsalita, sir, no, tinanong ko sila kung meron silang mga testigo tungkol doon sa paghila sa pila. Hindi naman sa stage talaga, kundi sa pila. Meron mga testigo doon. And then, pwede ka nga talagang kasuhan doon. Iniiwasan ko na umabot doon, pero pwede kasing mangyari. Yung sa interview mo, kung may mga sinabi kang hindi totoo na nakakasira sa kay John Marcelino Rosaldo at kay Catherine Rosaldo, alam mo naman ang responsibilidad. Bawal kang magsabi ng hindi totoo na nakakasira sa reputasyon ng ibang tao. Okay, sir? So kung ako po sa inyo, Sir Joey, noon, public apology lang na hindi nyo mabigay. Ngayon, kung ganito't ayaw nang tanggapin dahil nga nagmatigas kayo noon, baka tulungan po talaga namin sila ng kaso pag nagkataon. So nasa sa inyo ngayon, sa inyo at sa pamunuan ng Lorma Colleges kung paano nyo ngayon babaguhin yung isip ng mag-ina kasi kung di nila tatanggapin yung public apology at gusto nila ng kaso, wala po kaming magagawa kundi tulungan sila. Kasi yung sinabi nga ni nanay kanina, ganyan po talaga ang mahihirap, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon talaga makakapaglabas ng pera. Opo. Naintindihan ko naman, attorney. And of course, nagsisympathize talaga ako kay mama ni John. Pero Sir Joey, Opo. yun din lalo na yung posisyon mo. Pag napatunayan kasi na may mga sinabi kang kasinungalingan doon, matindi po ang parusa ng cyber libel pag nagkataon. Naintindihan ko po yan, attorney. Hindi po yan biro, sir. Kaya Naintindihan ko po kung yan, ako sa attorney. inyo, pag off-air natin ngayon, dahil talagang kailangan na naming pakalmahin po, yung public apology po, binibigay ni Sir Joey, ayaw nyo po talagang tanggapin. Kung sana nung unang-una pa lang, tanggap na tanggap ko. After na nagsalita ka sa radyo, bumalik ang galit ko. Tandaan niyo Okay, yan. sige po. Pasensya na po, Sir Joey. Nakahuli po Okay po. ang inyong apology.
At Okay, attorney. sige po, pag-uusapan po natin to off-air ha, Nanay. And Sir besides, Joey, hindi wag niyo pong ibababa yung mga linya niyo at kakausapin po kayo ng mga staff.